Pambihira, Pilipinas nagagawa ng unang pinakamalaking modernong higanting barko at armas sa mundo. Habang ang bansa ay patuloy na nakakaahon mula sa mga epekto ng coronavirus pandemic, ang Philippine Navy, PN, ay nagawang magpatuloy sa makabuluhang pag-upgrade na higit pang magpapahusay sa kakayahan nitong protektahan ang tubig ng bansa. Ngayong taon, nakuha ng bansa ang pangalawang missile frigate, ang BRP Antonio Luna, FF-151, at kinomisyon kasama ang ilang kagamitan na tiniyak ang pinagmumula ng pondo. Dumating sa bansa ang BRP Antonio Luna noong ika-9 ng Pebrero at pormal na itinalaga sa Pier 13, Manila South Harbor noong ika-13 ng Marso. Ang frigate, kasama ang kapatid nitong barko, ang BRP Jose Rizal, FF-150, ay may kakayahan sa surface, subsurface, air, at electronic warfare gamit ang makabagong electronic sensors, long-range missiles, acoustic-guided torpedoes, at isang sumakay na anti-submarine helicopter. Ang BRP Antonio Luna ay pumasok sa karagatan ng Capones Island, Zambales noong ika-9 ng Pebrero, 4 na araw pagkatapos umalis sa Hyundai Heavy Industries, HHI, shipyard sa Ulsan, South Korea noong ika-5 ng Pebrero. Naglayag din ang barko kasabay ng BRP Jose Rizal, FF-150, sa Manila Bay bago tumuloy sa anchorage area nito sa Subic, Zambales. Ang unang frigate, ang BRP Jose Rizal, ay naihatid at pagkatapos ay kinomisyon noong ika-10 ng Hulyo. Ang seremonya ng paglalagay ng kilya ng BRP Antonio Luna noong ika-23 ng Mayo taong 2019 ay kasabay ng paglulunsad ng BRP Jose Rizal. Ang kontrata para sa dalawang barko ay inilagay sa 16 Philippine pesos bilyon, na may karagdagang 2 Philippine pesos bilyon para sa mga sistema ng armas at mga bala. Pagkatapos, sinabi ng Flag Officer in Command ng PN, Vice ADM, Giovanni Carlo Bacordo, na ang mga bagong nakuhang guided missile frigates na ito ay may mahalagang papel sa diplomasya ng hukbong dagat at sa pagtataguyod ng bansa, bukod sa pagtulong sa pagprotekta sa malawak nitong karagatan. Malaki rin ang papel nila sa diplomasya ng pandagat para isulong ang ating bansa at ipakita ang ating lakas sa pamamagitan ng hindi lamang pagsali sa multilateral maritime training activities, kundi pati na rin ang pagsasagawa ng mga port visit sa mga piling pangunahing lugar ng ating kalyadong hukbong dagat, aniya. Ang BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna ay ipapakalat lamang sa mga tiyak na misyon ayon sa utos ng nangungunang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines, dagdag niya. Magsasagawa pa rin sila ng sovereignty patrols at show the flag missions na sumasaklaw sa buong kapuluan na nakatuon sa panlabas na depensa. Sila ay lalahok sa mga pagsasanay sa dagat dito at sa ibang bansa upang maasa ang kakayahan ng kanyang mga tripulante sa naval warfighting, ani Bacordo.